Hello mga katanglaw, mga kakinosis. Welcome back to our vlog. Ito na naman po, tutuloy natin ang part 3. Actually, part 3 na ito ng ating vlog ngayong araw na ito. Kung saan, nung isang araw nga, ay nagpunta tayo sa Denmark. At alam nyo ba yung pinapakita kong yan? Hulaan ninyo kung ano ang puno na ito. Actually, hindi ito puno. Para siyang vine. Kita nyo ba yung parang mga itlog na yan? Akala nyo mga itlog ng manok yan ha? Hindi po. Yan ang tinatawag natin na kiwi. Sa bagay, hindi natin masyadong pamilyar dito sa atin sa Pilipinas. At ito nga po ang kalupaan ni Tita Ria. At kasama ko po dito si Padre Job at mamimitas kami ng kiwi. Nung nasa sa Pilipinas pa ako, gustong-gusto ko laging kumain ng kiwi. Kaso hindi ito masyadong pamilyar sa atin. Sa bagay, medyo mahal ito eh. Hindi nga natin ito basta-basta nakikita sa palengke natin. Minsan pag pumunta ka ng SM o kaya pag pumunta ka ng Divisoria, doon lang ako nakakakita ng kiwi. Merong kiwi na kulay green, merong kiwi na kulay dilaw. Itong kiwi na ito ay kulay green. At sabi nga po ni Tita Ria, yan si Padre Job ang naunang pumitas, ay sabi ko nga ay, buti ka, mas matangkad ka, hindi mo kailangan ng hagdan. Ako, naghagdan. Salamat kay Tita Ria. Pinahiram tayo ng hagdan. Yang video na po yan ang kuha bago tayo mahulog sa hagdan. Talaga namang nung punong-puno na po yung basket na yan, ay talaga namang hindi na nakuha sa video, ay bumagsak tayo. Buti na lamang hindi tayo nasaktan. Pero yun na nga, sabi ni Padre Job, ay kaya naman ka na. Ako'y tinitingkayar ko na lang kinakailangan mo pag magkaroon ng hagdan. Pero na nga po kasi nadoon sa matataas yung malalaki at masasarap na tingnang mga kiwi. Siyempre, for the vlog tayo ngayong araw na ito. At ito nga po ang nakakatuwa dito sa Denmark na kalupaan ni Tita Ria. Talaga namang ang kanilang palibot ng bahay ay napupuno ng mga prutas. Siguro kung may mga bahay kubo dyan sa atin sa Pilipinas, ay dito ay may farm na napapalibutan siya, hindi ng mga kung anong mga Pinoy na gulay, na sitaw, bataw, patani, hindi po ganito. Ang kanyang kalupaan ay napapalibutan ng unang-una ng mga blue gum tree na ginagawang mga papel. Meron siyang, ito nga, ang tinatawag na kiwi. Meron siyang oranges, meron siyang avocado, meron siyang iba't iba pang mga bungang kahoy, may apple, at may mga gulay din siya. May mga tinatawag siya na broccoli, cauliflower, at meron din siya, hindi ko na po nalapitan, yung honeybee niya. At yun na nga po, enjoy na enjoy kami ni Father Job. Ay ikaw na, kamahal-mahal na rin din sa department store o sa Woolies or sa Coles din sa Australia. Ay din pinitas lamang namin ng libreng-libre, biro nyo gayang, 3 basket na ganyan ang nakuha namin. Pero syempre, dahil mabait naman po si Father Joel, kinuha ko din naman ito, hindi lang naman para sa aming dalawa ni Father Vince. Kung tutuusin, hindi naman namin makakain lahat. Syempre, kumuha tayo for the vlog. Syempre, atin din namang ibabahagi sa ating mga kakilala, mga kaibigan, mga nanay dito sa Albany na talaga namang ika nga po ay nagpapadama din sa atin ng pagmamahal. Alam niyo po ba, dito sa Albany, natutuwa ako, marami kami mga parokyano na nagbibigay sa amin ng mga prutas, ng mga pagkain. Kaya po, kahit hindi kami magluto, ang totoo nga po dyan, hindi kami nakakapagluto eh. Sabi nga po, medyo hindi ko pa pala nai-vlog sa inyo itong aming kusina, bagong renovate. Pero sabi ko, kita nyo naman, nirenovate ang aming kusina para paglutuan ng itlog. Ayan, ano ka pinagsasabi ko dyan? Anyway, ang pinupunto ko po dito ay yung the generosity of our Filipino brothers and sisters are truly overflowing. Yan, tumatawa na ako diyan sapagkat ay kita nyo naman, halos napupuno na. Talaga namang parang mga, parang mga mangangakyat. Sabi nga, alam na alam ang mga umaakyat ng bayabasan noong kabataan. Naalala nyo guys sa atin. Ay samantalang nung nasa Pilipinas, mga bayabas, mga cherry, mga mangga ng may mangga, mga sampalok ang mga inaakyat. Pero ngayon, medyo naging social tayo ng kaunti. At hindi natin inaakyat. May pahagdan-hagdan na tayo dito. At habang umaakyat tayo, kita nyo naman, pormadong-pormado pa. Talaga namang syempre, winter pa rin po dito. At sabi nga po ni Tita Ria, ito daw pong mga kiwi na ito ay halos matagal na din sa kanya eh. Pero ito ay nagsisimulang bumunga ng February, March, April, tapos hanggang June, pwede na po siyang mga pitasin. Actually, nung mga
unang bunga niya, unang harvest, nakita ko lamang sa video kaya sabi ko, aba tita, kailangan makapunta din ako dyan. At ito po, July na, inabot na ng July, kaya marami pang mga natira. Kung napansin nyo, mga tuyo na ang dahon, pero madami pa rin mga bunga kasi yung mga kumpul-kumpul sa baba, yun daw po una nilang nakuha. Siyempre, itong mga matataas, di siyang natira sa amin. At sabi ko nga, ba, kinabukasan, darating daw ang mga kaibigan mula sa PNG or Papua New Guinea ni Tita Ria. At sabi ko, ay sila na ang kumuha ng mas matataas pa. Sa totoo lamang po, marami pang mas matataas at yun doon yung masasarap. Pero dito na lang tayo, ba't pa tayo magpapakahirap? Dito lang tayo sa mas mababa ng kaunti. Ang mas mahalaga, na-enjoy natin ang vlog na ito at naipakita ko sa inyo kung gaano kasaya ang mabuhay sa kasimplihan hanggat marunong tayong magtiyaga at magtanim at magbahagi ng anumang biyayang tinatanggap natin. Talaga namang susuloy at susuloy ang biyaya. Kita nyo naman, hindi pa rin ako magkamayaw sa pag-akyat. Sabi ko, kainaman na yan, mukhang din yata sa parting ari ako mahuhulog. Buti na lamang at hindi na ko sa video. Anyway, muli po, maraming salamat sa lagi niyong pagsasama sa aking mga vlog. Kahit ako'y wala nang magawa, alam na walang magawa din Pero nag-i-enjoy po tayo at alam niyo naman, ang gusto kong ibahagi palagi sa inyo ang aking mga bagong karanasan sa aking mission dito sa Australia at nawa po'y patuloy niyo po akong ipagdasal, ipanalangin, nawa ay hindi tayo mainip at hindi tayo umuwi ng Pilipinas hanggang sa ma-accomplish natin ang ating mission dito. Sabi nga po ng mga Australiano dito, alam niyo Father, we really appreciate your presence. Kaya sana maging masaya kayo at manatili dito sa amin hanggat kaya ninyo. So hanggang sa muli, ito po si Padre John.